Good afternoon guys, we are up for another video. Sa team natin, humingi sila ng tips kung paano maging successful sa network marketing na pinagbibilangan natin ngayon. So in general, gagawin natin siya para sa lahat na kahit mga hindi natin ka-team ay pwede silang manood ng ating video. So paano nga ba maging successful sa network marketing dito sa Pilipinas? It's too good to be true. Kahit nung bata ako, hindi din ako makapaniwala na may kumikita sa networking, may yumayaman sa networking, may mga nabagong buhay dahil sa networking. At may pera talaga sa networking. Diba? Kahit naman ikaw, kung aware ka sa mga nangyari sa paligid mo, tanungin mo yung mga ibang kakilala mo na mga alam mong networker, paano sila naging successful. Dahil naging networker sila. Pero meron kasing connotation na merong napapaloob na hiwaga kapag narinig ng iba, uy, networker yan si ano. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pero mataas kasi ang percentage sa Pilipinas na hindi nila ini-embrace totally ang networking sa Pilipinas. Pero sa mga iilang nagtangkilik sa networking, napatunayan nila na malaking tulong talaga na itulong ng networking sa kanilang buhay, pamilya, finances, at maging successful sila. So, ito yung pwede natin maging maibigay ng mga tips in general. Paano ka pwedeng maging successful sa network marketing sa Pilipinas? Unang-una guys, kung gusto mo talaga maging successful ka, kung magiging networker ka or papasok ka sa mundo ng networking is piliin mo yung tamang company para sa'yo. I-assess mo kung alin sa mga company ngayon sa Pilipinas ang tumatama talaga sa puso mo. Kasi magiging networker ka, magiging representative ka ng company. So, i-represent mo siya, i-offer mo siya sa mga tao. So, kung ano yung credibility ng kumpanya, yan ang pinaka una mong iisipin. Anong klaseng company ang gusto mong i-share sa mga tao? Paano ka magpa-profit? Paano ka kikita? Ano kaya ang porsyento ng taas ng kitaan kung itong company na to ang ima-market ko? Ano ba ang mga products ng company ang pipiliin mo? Marketable ba? In demand ba? In ba siya sa mga panahon ngayon? Yun ang kailangan mong ilagay sa criteria. Kung ito bang company na to ay, kung gusto mo, di ba, ikaw halimbawa, housewife ka, kagaya ko, ano kaya yan? Pampapayat ba yan? Beauty care, beauty products ba yan? Makeup? Kung kaya ko naman siyang mai-market, bakit hindi ko siya i-consider? Maputi ba ako? Kaya ko bang mag-promote ng mga gluta-gluta? So, may mga criteria kang dapat i-consider kapag pipili ka ng company. Of course, pinakauna na dyan is kung legit yung company with products, totoong may payout, may office, visible ang CEO, kailan pa nag-start yung company, nag-ooperate ba ng tama, ano ang feedback sa market. So, kailangan yung pinaka-root, unahin mo din yan sa dapat mong i-consider. Kasi again, i-offer mo ang business, huwag ka namang mapahiya. Dapat very proud ka to represent the company, i-offer si company. Kasi ipopost mo yan sa Facebook mo with pride dapat. So, kilatisin mo yung mga network company kung kaya mo ba siyang i-offer. Baka meron kang nahanap, 7,000 ang package. What if hindi mo kayang i-offer ang ganong klaseng business sa ganong status ng entry? Kung expensive ang entry, ano kaya mo bang i-market? Or kapag may nakita kang lower entry, yun lang ba ang with confidence na kaya mong i-share? So kailangan i-weigh down mo siya kasi at the end of the day, ang pag-uusapan natin lagi dito is paano ka kikita sa company na yun. So kailangan mo siya i-consider. So yan yung pinakauna. Pangalawa, take advantage kung merong mga training yung company na ini-offer. Meron bang business opportunity meeting? Meron bang product presentation? Meron bang tips, strategies
at lahat ng dapat matutunan mo, meron mo silang ino-offer. Kailangan mo siyang matutunan at somewhat a course. Ibig sabihin ng a course, hanggang matutunan mo lahat ng dapat mong matutunan when it comes to product, presentation, lalo na yung mga tips and strategies kasi kailangan mong matutunan yon in doing the business. Pwede mo siyang gawin ng casual lang na gagawin, pero kung mayroon kang alam ng mga strategies, paano mas mapabilis. Kasi ang ini-aim natin dito is kumita ka talaga. Kasi business kasi to. So, paano nakita ng malaki? Kailangan sa mga mahalagi ng strategies para mas mabilis mong makuha yung success na inaasam mo. Pwede kang magtanong kung meron bang silang ino-offer na ebook, may online training ba sa Zoom. Meron kasi mga application ngayon na merong training, or meron ba kayong close group page na may nagla-live na trainer, may nagla-live na coach para matulungan kayo. At napaka-importante din guys na merong motivation. Kasi namomotivate kayo dahil sa mga ino-offer na course. Yung mga ebook, pwede siyang libro, pwede yun. Pwede kang matulungan ng mga ganong klaseng pamamaraan kung may ino-offer silang training. Next is kailangan mong ma-develop yung pakikisalamuha sa tao. Pwedeng sa hindi mo pa ka-team, pwedeng sa mga ka-team mo na, sa mga upline, sa mga team leader, sa mga crossline, sa mga CEO, mga board of directors, lalo-lalo sa mga downline mo. Kailangan mo magkaroon ng rapport sa community yung kinabibilangan mo. Kasi doon ka kukuha ng mga lakas ng loob, ideas, ibang tips, ibang strategies, paano sila mag-post, paano sila kumausap ng prospects. Tutulungan ka nila kung paano ka pwedeng gumaling sa network marketing business natin. So, kailangan yan. Kasi unang-una, ang ating business is nakafocus siya sa pagkausap ng tao, sa pag-asikaso ng tao, sa pag-offer ng business. Kailangan conversation. Iparamdam mong mahalaga sila sa'yo, ipaparamdam din nila na ang halaga mo sa kanila. Ganon siya guys. Always keep a very strong relationship sa team. Kung kaya mong abutin yung CEO, lalong-lalo na yung mga ka-teammates mo, yung mga downlines mo, yung mga uplines mo, kasi you are working as a team. Hindi ka kasi magiging successful sa network marketing kung hindi ka maganda makisama. Kasi the more nag-introduce ka ng business kahit na sino, the more mas malaki ang pwede mong kitain sa network marketing. So, pwede ka maging successful kapag ginawa mo itong bagay na ito. Next is, alagaan mo yung business, alagaan mo yung company. In what way? I-promote mo siya ng ethical, i-promote mo siya with dignity. Aalagaan mo ang company, kasi ito yung bread and butter mo, ito yung pinagkukunan mo ng income source. Monthly man yan, or weekly man yan, or every kailan sila nagbibigay ng incentive sa'yo. Alagaan mo, kasi ito yung hope na pwede ka talaga maging successful. Kasi mag-observe ko sa mga ibang network marketing, kung sa marketing company, sino-sino na ang naging successful sa kanila. Ano ba ang ginawa nila para maingatan yung company? Kasi you will own it as your own small business. Kahit sabihin mo, pag-aari ito ni CEO, dahil naging network marketer ka ng company, nagiging sariling business mo siya. Ikaw yung nag-o-offer, ikaw yung nag-e-explain, nagkakaroon ka ng commission by doing that. So, kailangan protektahan mo siya sa anumang klase ng pagpuprotekta ang iniisip mo. Pwede mo siyang protektahan in a sense na huwag kang tumalon sa ibang company. Kasi, yung success na ini-aim mo, paano mo siya maa-attain kung mag-start ka na naman sa zero, mag-start ka na naman sa ibang company, mag-start ka na naman sa 0-1, mag-start ka na naman mag-build ng bahay mo, mag-start ka na naman magtanim ng mga, diba? Paano ka aani kung palay mo tanim? Kasi sa network marketing, magtanim ka sa isang company, sure na aani ka basta ginagawa mo yung pattern, yung course, yung mga dapat ginagawa. Yung goal mo, lagi mong isa sa puso, isa isip, kasi yun ang pinaka-foundation mo. Paano mo talaga maa-attain yung success sa ganitong klase ng business. So, alagaan mo siya, alagaan mo yung business mo. Kasi itong business na to guys, is hindi lang business mo. Business din ito
nung upline mo, business ito ng mga downline mo, nagtiwala sa'yo, nagbigay ng pera, nag-patronize ng product mo, nakinig sa'yo. Kung aalis ka sa company na yan, anong mangyayari dun sa mga hinahatak mo? Anong mangyayari dun sa mga tinuturuan mo? Anong mangyayari doon sa mga downlines mo na nag-start ng magkaroon ng income, tas iiwanan mo? So you have to protect the community. Kasi nung inintroduce mo yung business, gaya mo, kumita sila, gaya mo, meron silang pag-asa na weekly sila magkakaroon ng income, at gaya mo, umaasa sila sa company, at gaya mo, gutom sila sa success, gutom sila sa pagkakataon na hindi man sila kumikita ng malaki sa mga previous income source nila. At least dito sa company ito, pwede nyong ma-attain yung success ng magkakasama. So, wag kang mang-iiwan sa ere. So, kailangan, alagaan mo yung business. Alagaan mo yung business kasi pag nawalan ka ng income, nawalan sila ng income, hindi magandang yun. Hindi magandang feedback yun. Kasi ang pangalan mo nakasalalay dito, pag lilipat ka ng ibang company, ano magiging feedback? Si yan yung naiwan sa amin. So, paano ka patitiwalaan yung mga dating kakilala mo na? So, ingatan ang business kasi business mo yan. Okay? Gamitin mo yung social media. Wala naman tayong ibang pinagpo-postan. Facebook, YouTube, Instagram, bihira lang ang Twitter. Kahit saan sa social media, gamitin mo yung advantage na nakaupo ka lang, gamit mo lang yung cellphone mo, pwede ka nang mag-business. Wala kang pwesto, nag-post ka lang, may business ka na. One time ka lang bumili ng product, naging member ka ng company, may business ka na. Sa Messenger ka lang, may nahanap kang business partner, may business ka na. So, paano ka maging successful gamit ang social media? Gawin mo na yung lahat ng pamamaraang alam mo by posting sa wall mo, posting sa My Day mo, posting sa mga buy and sell groups. Kasi sa Messenger, pwede mong kunin yung cellphone number niya, pwede bang magtawagan tayo sa phone number mo, or pwede tayo mag-video call para i-explain ko yung marketing plan ng company. Lahat pwede. Mag-promote ka sa Facebook mo, magkakaroon ka ng business partner para mabuo mo yung business sa networking na meron ka ngayon. YouTube, pwede kang mag-video ng ganitong ginagawa ko, yung mga training, strategies, tips na pwede mong maibigay sa kanila, pwede mong malagay sa YouTube. Para yung mga tao nanonood na lang sa'yo. Paulit-ulit mo nilang panood, hindi ka na napagod mag-explain kasi ang dami nilang napanood na videos mo na nakatulong para maging successful din sila. Kasi ang lahat is nag-start talaga sa learning, guys. Learning. Kapag wala kang alam, paano ka maging successful? Pag marami kang alam na paraan, natutunan na paraan, paano ka maging successful sa network marketing business na meron tayo. Punuin mo ng post yung wall mo kasi yung mga tao na mga business partner mo is nandiyan lang sila nanonood, nakatingin, nakasubaybay. Yung mga hindi mo kilala, pwede nilang makita yung advertisement ng company na pinapost mo, na ina-advertise mo. Pwede din sila magtanong sa iyo ng how. Diyan siya nag-start. Commission based tayo, so mas masipag ka, mas marami kang referral, mas marami kang ka-teammates, mas malaki ang potential income mo weekly, kung weekly ka man kumukuha ng income. Basta guys, wag lang talagang kakalimutan na iparamdam mo na importante yung mga ka-teammates mo, kasi uulitin ko, ang network marketing is a helping people business na kapag marami kang natulungan, marami kang na-inspire, marami kang na-motivate under your binary, under your team, under community, mas mabilis yung pagiging successful mo. Mabilis kang magiging successful. In what sense? Commission based tayo guys, binary tayo guys. Kapag maraming gumagalaw sa left and right mo, profit mo yun. So paano mo siya iingatan? Gawin mo na ang lahat ng pwedeng pag-iingat na pwede mong gawin sa business, sa company, sa team. Constant training, constant na pag-uusap, constant na pagpapalakas ng loob, constant na pag-o-offer ng business, na pag-introduce ng business sa mga bagong pwedeng maging, yung mga baguhan na pwede mong makasama pa.
Sa isang araw kasi, ang daming naka-online hanggang gabi. Hindi ka mas mawawala ng referrals. So, i-maximize mo yan para maging successful ka sa network marketing business. Kasi kapag hindi ka naman nag-promote, hindi ka nag-offer, hindi ka nag-advertise, hindi mo tinishare yung opportunity ng company na meron ka, obviously, hindi ka maging successful. Okay? Mas marami kang posting, mas marami kang pwede maging prospect, mas marami kang kausap, mas marami kang for follow-up bukas na pwede mag-join, mas marami. Kasi ang ginagawa natin is mas maraming income. Sino ba naman ang plastic na nagsabing ayokong kumita? Kung baguhan ka sa network marketing, maglaan ka ng oras na mapag-aralan mo yung system, paano siya pwede maging income source mo weekly, paano siya maging income source mo monthly. Totoo ba na kumikita ng 100,000 ang mga network marketer in 1 month? Paano nila ginawa yun? Ikaw naman na network marketer ka na, kung paano mo masusustain yung income source, yung income flow mo weekly, ano pa ang mga pwede mong gawin na mas maalagaan mo yung team mo, ano ang pwede mong gawin doon sa mga hindi gumagalaw ng mga teammates mo, pwede kang mag-research about dyan. At the end of the day, ginagawa mo yan is para maging successful ka sa network marketing business na meron ka. Always aim for success. Kasi sa lagi ko sinasabi, hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo, ginagawa mo ito para sa future ng family mo at para sa ikagiginhawa ng pamilya mo. At the same time, nakakatulong ka kasi sa community na kinabibilangan mong network marketing ngayon. So, lagi ka lang magkaroon ng open mind na matuto ng mga bagong bagay when it comes to paano mo pa maging mapapalago, paano ka magiging successful sa business na to. Okay po? Until the next video, guys. Thank you.